Gandang araw po sa inyo mga idol at sa mga giliw kong tagapakinig. Nagkita-kita po tayo muli. Ako po ang inyong Tito Blair. Sa araw po na ito, pakinggan po natin ang kwento ng maglolong sina Regum at Lolo Tales. Dahil sa banta ng mga aswang sa kanilang lugar, kinakailangan ni Lolo Tales na isalin sa kanyang apong si Regum ang kaalaman niya sa panggagamot. Binaunan niya rin ito ng mutya ng ulit-bangon. Ang mutya na ayon sa mga antingero ay hindi madaling mamamatay ang magtatanga nito. Dahil sa nagdaang alitan ng matanda at ng mga aswang, maiipit naman si Regum at magiging bihag. Ililigtas siya ng kanyang lolo, pero hindi naging madali ang lahat. Ngunit dahil sa mutya ng ulikbangon ni Regum, nakaya niyang lampasan ang lahat ng panganib at maging ang kamatayan na nakaambas sa kanya sa mismong kuta ng mga aswang. Ngunit bago ang lahat mga idol, huwag naman po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hindi sa lahat ng oras, Apo. Nasa tabi mo ko. Kaya ngayon pa lang, kailangan mong matutong pangalagaan ang sarili mo. Pero Lolo, nandiyan naman po kayo, hindi ba? Isa pa, hindi niyo naman po ako iiwan Hindi ko masasagot ang tanong mo. Tanging ang Diyos lamang ang may alam kung kailan niya ako kukunin sa'yo. Pero nararamdaman ko na yun, Apo, Ang alin po, Lolo? na malapit na akong kunin ng Diyos. Huwag naman po kayo mag-isip ng ganyan, Lolo. Alam ko namang ayaw niyong mawala ka sa akin eh. Paano na lang po ako kung wala ka na? Basta, Apo, mas maigi ko ngayon pa lang pag-aralan mo na mga bagay na dapat mong malaman. Alam kong masyado pang maaga para sa'yo, pero kailangan wala tayong aaksayahing panahon. Oo na po, Lolo. Basta, huwag lang po kayo mag-isip ng kung ano-ano Ako po ang kinakabahan sa inyo eh. Napangiti na lang si Lolo Tales sa sinabi ng kanyang apo. Muli nitong sinabi na hindi dapat sila mag-aksaya ng oras at kailangan maisali na ng matandang albularyo ang kakayahan niya kay Regum. Sige po, Lolo. Payag na po ako sa gusto nyo. Alam kong walang ibang karapat dapat na magmana at matuto mula sa inyo kung hindi ako lamang. Mabuti naman kung ganon. Bukas na bukas din, maghahanda tayo para sa pagsasanay mo. Dahil magsisimula na sa pagsasanay si Regum, minabuti niyang matulog na lamang pagkatapos niyang kumain. Maging ang kanyang Lolo Tales ay nagpahinga na rin ng maaga para maging handa silang pareho kinabukasan. Kinaumagahan. Bakit kaya wala ang Lolo Tales? Masyado pang maaga para bumangon Dulot ng kanyang pagtataka, nagpasya si Regum na bumangon na lamang at alamin kung nasaan ang kanyang lolo. May kutob din siyang baka nasa labas lang ito at nag-aasikaso ng kanyang mga pananim. Subalit, mas lalo siyang nakuryoso nang mapagtanto niyang wala roon ang matanda. Saan kaya nagpunta yun? Tignan ko nga ulit sa loob ng bahay kung naroroon ang kanyang itak. Patakbong pumasok sa kanilang bahay si Regum. Nang makapasok na, tiningnan niya kung naroon ang itak ng kanyang lolo at kinutuban siya ng hindi maganda. Paniguradong umalis na naman siya para tumugis ng mga aswang. Ilang beses na siyang umaalis nang hindi nagpapaalam Dahil hindi pa nakakauwi ang kanyang Lolo Tales, minabuti na lang niyang magsaing saka umigib ng tubig. Nang matapos na niya ito at nang maluto na niya ang sinaing, napagpasyahan niyang manguha ng panggatong sa malapit na gubat. Tamang-tama lang din to para pagka-uwi ni Lolo, may makakain na siya. Dumiretso siya sa loob ng gubat at sinimulan ang pangunguha ng panggatong. Nasa kalagitnaan siya ng pamumulot ng mga tuyong sanga nang may maaninag siyang gumagalaw sa hindi kalayuan. Agad na inisip ni Regum na baka mabangis na hayop yon. Kaya naman,
naging mas maingat siya at nagdahan-dahan sa kanyang mga galaw. Mabangis na hayop kaya yan? Pero bakit parang umuungol? Umandar ang kanyang pagkakuryoso, kaya pilit niyang isinintabi ang kanyang takot na nararamdaman. Marahan siyang naglakad patungo roon. Habang papalapit siya sa bahagi kung saan merong gumagalaw, sinipat niya kung ano ang naroroon. Ganun na lamang ang gulat ni Regum nang mapagtanto niyang hindi mabangis na hayop ang nakita niya, kung hindi isang hubot-hubad na tao na puno ng sugat ang buong katawan. Aga po! Huwag kang lumapit dyan! Lolo, saan po ba kayo nanggaling? Bakit hindi po ako pwedeng lumapit sa kanya? Kawawa naman po siya, Lolo. Marami po siyang sugat. Basta huwag kang lumapit dyan! Baka mapahamak ka! Patakbong lumapit ang matanda sa kinaroroonan ni Regum. Habang tumatakbo ito, hinugot niya ang kanyang itak. Umatras ka rin, Apo! Atras! Aswang yan! At siya ang hinahanap ko magmula pa kanina. Kung gayon, umalis po kayo para tumugis ng aswang? Tama ka, Apo. At hindi lang iisang aswang ang aking kinalaban. Isang buong tribo. Subalit may iilan sa kanila ang nakatakas. Kabilang ng isang to. Nilapitan ng matandang albularyo ang taong nakahandusay sa lupa at umuungol. Pagkakita niya rito, nakumpirma niyang ito nga ang aswang na kanyang hinahanap. Ito nga ang hinahanap ko. Humanda ka sa aking aswang ka. Ano pong gagawin niyo sa kanya, Lolo? Kung ano man ang nararapat, Apo, lumayo ka na muna at hindi mo dapat makita kung ano mang gagawin ko sa kanya. Pagkatapos nitong magwika, walang pagdadalawang isip na ginilitan ng matanda ang leeg ng aswang. Muling napaungol ang taong hubot-tubad at natigil lang yon nang bumulwak ang dugo sa kanyang lalamunan. Lolo! Pinatay niyo po ang taong yan! Oo, Apo, sapagkat kinakailangan. Kung hindi ko siya papatayin, darating ang araw at gaganti siya sa atin. Pero Lolo, mukhang wala naman na po siyang magagawa sa sitwasyon niya kanina eh. Diyan ka nagkakamali, Apo. Kayang maghilom ng sugat ng aswang. Lalawayan lang nila yan at oorasyonan. Tiyak na mawawala ang anumang sugat nila. Kahit na gaano pa ito kalalim o kalala. Kung gayon, talagang dapat pala sa aswang ang mamatay. Tama ka, Apo. Kung hahayaan natin siya mabuhay, mas marami pa ang kanyang mabibiktima. Nang masiguro na nilang wala ng buhay ang taong hubot-tubad, minabuti na nilang umuwi. Naging sapat na rin ang panggatong na naipon ni Regum para sa mga lulutuin nila kinabukasan. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang muling nadako ang kanilang usapan patungkol sa pag-aaral ni Regum. Mamayang gabi, magsisimula tayo sa paglilinis ng iyong kaluluwa. Kapag natapos yun, ituturo ko na sa iyo mga paraan ng panggagamot na aking ginagamit. Gusto ko rin po sanang matutong lumaban sa mga aswang, Lolo. Masyado ka pang bata para humarap sa mga nilalang na yun, Apo. Kapag kumakalaban ka sa aswang, para mo nang nilalagay sa hukay ang isa mong paa. Kung gayon, kailangan ko pong mapagandaan ang mga nilalang na yun, Lolo. Gusto ko kapag dumating ang panahon, magagawa ko pong protekta ng aking kapwa laban sa mga nilalang na yun. Sige, Apo. Huwag kang mag-alala. Handa akong turuan ka at alalayan sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Lolo. Napakabuti po talaga niyo sa akin. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa marating na nila ang kanilang bahay. Dahil parehong gutom ang maglolo, nagpasya silang kumain na muna ng agahan. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagkain nang biglang nakaramdam ng kakaibang kaba si Lolo Tales. Lolo, ano po nangyayari sa inyo? Bakit po? Hindi ko alam, Apo. Pero biglaan akong kinutuban ng hindi maganda. Parang may masamang mangyayari. Ano pong dapat nating gawin, Lolo? Maganda tayo. Malakas ang kutob kung susugurin tayo ng mga aswang dahil sa ginawa kong paglusob sa tribo nila. Ang ikinakatakot ko lamang,
Baka nanghingi sila ng tulong sa iba pa nilang kauri. Kung gayon, Lolo, mas mainam siguro kung aalis na lamang tayo dito sa ating baryo. Magpakalayo-layo na lang po tayo, Lolo. Hindi. Dito lang tayo, Apo. Haharapin ko sila at uubusin. Huwag lamang silang magkakamaling pati ikaw ay kakantiin nila. Ibang usapan na yon. Lolo Tales, mas maigi siguro kung turuan na lang po niyo akong lumaban sa mga aswang. Makakatulong po ako sa inyo, kahit pa ako isang bata lamang. Sinabi nang hindi ka pa handa, Regum. Kung yan ang nais mo, sige. Pero hayaan mo kung magbaho ng mutya sa balat mo. Mutya po? Oo, Apo. Babaunan kita ng mutya ng ulikbangon para kahit paanong gawin ng mga aswang sa'yo, hindi ka nila mapapatay. Sige po, Lolo Tales. Nang matapos na sila sa kanilang pagkain, agad na naghanda ang maglolo. May kinuha si Lolo Tales mula sa kanyang mga gamit sa panggagamot. At nang tingnan yun ni Regum, nakita niya ang isang kulay itim at maliit na parang bato. Medyo mahapdi lang sa una ang ating gagawin. Pero mas madaling maghihilom ang sugat mo kapag inorasyonan ko na. Sige po, Lolo. Titiisin ko po ang apdi. Nang makapwesto na si Regum, agad na hiniwa ng matanda ang balat ng bata gamit ang kanyang patalim. Siniguro niyang hindi malalaglag ang kung anumang ibabaon niya rito. Nang matapos yun, inilibing na ni Lolo Tales sa balat ng kanyang apo ang maliit na bagay. Saka umusal ito ng orasyon, sabay ihip sa sugat ni Regum. Iyan na! May baon ka ng mutya ng ulikbangon. Aampat ang pagdurugo niyan at mas mapapabilis ang paghilom ng sugat mo. Hala, tama ka nga po, Lolo. Tumigil po ang pagdurugo at hindi ko na po ganong nararamdaman ng apdi. Mabuti kung gano'n na po. Dahil sa mutya na yan, tiyak na hindi ka na madaling mamamatay. Hindi ka rin madaling dapuan ng sakit, Apo. Ganun po ba yun, Lolo? Oo, Apo, tama ka. Kaya magmula ngayon, hindi ka na basta-basta bata lang. Dahil may proteksyon ka na. Labis ang kagalakan na nararamdaman ni Regum sapagkat binaunan siya ng mutya ng ulikbangon. Alam niyang bunsod nun, kampante na siyang walang masamang mangyayari sa kanya. Kayo po, Lolo, nagbaon po ba kayo nito sa inyong katawan? Hindi na, Apo. Hindi ko kailangan ng mutya ng ulikbangon. Marami rin kasi ako mga dalang gamit na alam kong magpoprotekta sa akin sa anumang oras. Kaya po pala wala kayong takot na sumuong sa kuta ng mga aswang? Napangiti lang si Lolo Tales sa kanyang apo. Nang hindi nagaanong mahapdi ang sugat ni Regum, nagpasya silang dalawa na bumaba sa kanilang bahay para sana magpahangin. Subalit saktong pagkabukas nila ng pintuan, biglaan silang nakarinig ng paghuni ng tiktik na umaaligid sa kanilang bahay. Wag pala tayong bumaba, Apo. Mahirap na at baka may nagmamatsyag na aswang sa paligid. Aswang po ba yung umaaligid, Lolo? O, Apo, at siya kung tayo ang pakay niyan. Sandali lang at ako na lang pala ang bababa. Sasama sana si Regum sa kanyang lolo, ngunit pinigilan siya nito. Kinuha na lang ng matanda ang kanyang itak at lampara, saka pumanaog sa kanilang bahay. Nang naroon na siya, naglibot siya at gumala sa paligid. Walang ano-ano, napatingala na rin sa kalangitan si Regum nang makarinig siya ng papalapit na pagaspas ng pakpak. Subalit dahil may kadiliman ang paligid, hindi niya ganong naaninag ang itsura ng nilalang. Ang alam lang niya, may malapad itong pakpak at may nagbabagang mga mata. Bilis, Apo! Isarado mo mga bintana! May aswang nga na umaaligid dito! Mag-iingat ka at baka dagitin ka niya! Bababa ko dyan, Lolo! Tutulungan po kita! Wag na, Apo! Kaya ko na ito! Isarado mo na lang ang mga bintana at pintuan! Bubuksan mo lamang yan kapag sinabi ko na! Sige po! Kahit na may pag-aalinlangan man, isinara pa rin ni Regum ang bintana at pintuan. Naghanap na lamang siya ng siwang kung saan pwede siyang makasilip para matingnan niya ang labas. Habang nasa ganoong sitwasyon,
Nakita niyang sinusugod ng malaking ibon ang kanyang lolo. Buong tapang namang hinarap ng matandang albularyo yon at nilabanan. Diyos ko, patnubayan niyo po ang aking lolo. Walang ano-ano, may kung anong ibinulong ang matanda sa kainihip yon sa direksyon ng malaking ibon. Halos marindi si Regum noon nang biglaang napahuni ng matinis ang ibon. Ilang sandali pa, bumagsak yon sa lupa. Ngayon, wala ka ng takas, hayop ka. Kung inaakala mong maaawa ko sa'yo, diyan ka nagkakamali. Habang pinagmamasdan sila'y napapalunok na lang ng laway si Regum. Alam niya ang susunod na mangyayari. Kaya naman, minabuti niyang umalis na lang sa bahagi kung saan siya nakasilip. Hindi niya kaya ang makakita ng aswang na pinapatay ng kanyang lolo at parang mas nangingibabaw ang awa niya rito. At pagkatapos ng ilang minuto, Apo, pagbuksan mo na ako. Wala na ang aswang. Sandali lamang po, lolo. Lumapit si Regum sa pintuan at binuksan ito. Tumambad sa kanya ang kanyang lolo na hapong-hapo. Wala na ang aswang, Apo. Pinatay ko na. Pero lo, posible po ba na may iba pang aswang na susugod dito sa atin? Oo, Apo. Kaya kailangan natin makapaghanda. Hindi natin alam kung kailan o kung gaano man karami ang susugod na aswang. Mamaya, magsisimula ka na sa iyong ensayo. Opo, lo. At nang may makatulong na po kayo sa ginagawa niyong panggagamot at maging sa pagpuksa ng mga aswang. Basta, Apo, pagdating sa mga aswang, wag na wag mong paiiralin ng awa. Baka kasi bumaliktad ang sitwasyon at ikaw pa ang malagay sa dehado. Sige po, lolo. Tatandaan ko po ang mga sinabi niyo. Dahil sa sinabi ng matanda, pinilit ni Regum na alisin sa kanyang puso ang awa para sa mga aswang. Naisip niyang tama ang matanda sa sinabi nito. At kung nagkataon, ay baka siya pa ang malalagay sa alanganin kung paiiralin niya ang awa. Nang masiguro nilang wala ng ibang aswang sa paligid, minabuti na lang nilang dalawa ang magpahinga at matulog. Pero bago yun, siniguro muna nilang hindi mabubuksan ang kanilang mga pintuan at bintana. At nang nakahiga na sila, Matulog na tayo, Apo. Maaga tayong gigising bukas para makapagsimula ka ng iyong ensayo at pag-aaral. Opo, lolo. Matutulog na po ako. Tuluyan nang nakatulog ang batang si Regum. Hindi na siya nakapag-isip patungkol sa aswang na napaslang ng kanyang lolo. Ang tanging isinaalang-alang niya ay ang paghahanda ng kanyang sarili at isipan para sa kanyang pagsasanay. Kinabukasan, naunang nagising ang matanda kay Regum. Hinayaan na muna niya itong natutulog. Pero nang pumatak ang alas 5 ng umaga, ginising na ng matanda ang bata. Regum! Regum, Apo! Gising na at nang makapaghanda ka na. Sige po, lolo. Maghahanda na po ako. Bumangon si Regum at inunat ang kanyang buong katawan. Nang matapos yon, nagpasya na silang dalawa na simulan ang pagsasanay ni Regum. Una sa lahat, tinuturuan siya ng kanyang lolo ng dasal para sa paglilinis ng kanyang kaluluwa. Pagkatapos nun, kung ano-ano pang ritual ang ginawa ng matanda. Ngayong medyo may alam ka na sa mga dasal, kailangan mo na lang na magdebosyon sa libretang ginagamit ko at sa espiritong pinapatungkulan nito. Sige po, lolo. Kahit na 49 na araw pa ang gugulin ko sa pagdidebosyon, ayos lang po yun. Ang mahalaga, makabisa ko ang mga salitang nakapaloob sa libreta. Teka na sa labas para masimulan na natin ang pagsasanay mo sa pakikipaglaban. Sige po. Nakahanda na po ako sa pag-iensayo para sa pakikipaglaban. Dala ang kanya-kanyang arnis at itak. Bumaba silang dalawa. Kahit na hindi pa man gaanong maliwanag ang paligid, nagsimula na sila sa kanilang pag-iensayo. Magmula ng araw na yon, maaga silang nagigising para magsanay. Sa tulong ng kanyang lolo Tales, hindi lamang katawan ang pinalakas ni Regum, kung hindi pati na ang kanyang espiritual na kakayahan. At isang gabi,
Dito ka lang sa bahay, Apo. May hinang-hingi sa akin ng tulong at kailangan niyang maitaboy ang aswang na umaaligid sa kanilang bahay. Buntis daw kasi ang kanyang anak. Sasama po ako sa inyo, Lolo. Wag na! Dito ka lang at na makapagpahinga ka. Kailangan mo ng pahinga para mas lalo kang lumakas. Lo, basta po mag-iingat kayo ah. Sige, Apo. Ikaw rin, mag-iingat ka dito. Huwag kang basta-basta magbubukas ng bintana at pintuan. Baka may umaaligid na aswang sa paligid kung ano pang gawin nila sa'yo. Subukan lang nila at nang malaman nila kung ano ang kanilang hinahanap. Basta, Apo. Mag-iingat ka rito. Sige na, mauuna na ako Sige po, Lo. Ingat po kayo. Nang umalis na si Lolo Tales, sinundan pa siya ng tingin ni Regum patungo sa pintuan. Nung makababa na ang matanda, sa hindi malamang dahilan ni Regum, ay nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Lo, mag-iingat po kayo Bumalik po kayo kaagad. Sige, Apo. Mabilis lang ako. Kailangan ko lang napaalisin ang aswang na gabi-gabing bumibisita sa bahay ng isa nating kanayon. Inanaw na lang ni Regum ang kanyang lolo na mabilis na naglakad paalis. Habang pinagmamasdan niya ito, mas lalo siyang binalot ng kaba. Hindi niya alam kung ano ang rason nun, kaya ipinagdasal na lang niya ang kaligtasan ng kanyang lolo Tales. Nang medyo nakalayo na ito, nagpasya na siyang isara ang pintuan at maging ang mga bintana. Pagkatapos nun, tumungo siya sa kanilang papag at minabuting mahiga na lamang doon. Makaraan lang ang ilang sandali. Bakit kaya parang may kumakatok sa bintana? Ano kaya yun? Wala namang sanga na posibleng tumama doon sa bintana para gumawa ng ingay Lumakas ang kabog ng puso ni Regum. Kinutuban siya ng hindi maganda, kaya nagmatsyag siya sa paligid. Ilang sandali pa, mas lalong lumakas ang pagkatok at napagtantungan ni Regum na sa bintana yon nagmumula. Sino yan? Huwag ka magbibiro ng ganyan. Baka pagsisiyan mo ang ginagawa mo kung tagain kita dyan. Biglang tumahimik ang ingay na naroroon. Bunsod nito, napakunot ng noo si Regum, dulot ng kanyang pagtataka. Marahan siyang naglakad papalapit sa bintana. Naging alerto na lamang siya sa kung anumang posibleng mangyari. Nung naroroon na siya, marahan niyang binuksan ang bintana. Hala? Wala naman Ano kaya yun? Teka! Walang niya! Pakawalan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Hindi na nagawang makapiglas ni Regum nang dakmain siya ng dalawang mabalahibong nilalang. Hinila siya ng mga ito palabas sa bintana at kahit na anong gawin niyang pagpipiglas ay hindi niya magawa. Sobrang lakas ng dalawa kung ikukumpara sa kanya. Pakawalan niyo ako! Isusumbong ko kayo kay Lolo! Uubusin niya kayo! Mga aswang! Napatawa na lang ang mga aswang na yon at sa halip na pakinggan ang kung anumang sinasabi ni Regum, nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Nang tuluyan na nilang mailabas si Regum, tinakpan nila ng sako ang ulo nito. Sa hindi malamang dahilan ng bata, nandilim ang kanyang paningin at biglaan siyang nanghina. Nang lumaon, tuluyan siyang nawalan ng malay at hindi na alam kung ano ang sumunod na nangyari. Nagising na lamang si Regum na hindi niya alam kung nasaan siya. Anong ginagawa ko rito? Hindi kaya biniyag ako ng mga aswang? Hindi ito maaari. Lolo Tales! Lolo Tales! Huwag kang maingay dyan. Pakawalan niyo ako rito! Kahit na anong gawin mo, walang tutulong sa'yo. Hanggat hindi pumupunta rito ang lolo mo, hindi ka namin pakakawalan dyan sa silong. Sino ba kayo? At anong kasalanan ni Lolo sa inyo? Kami lang naman ang minsan niyang nilusob. At marami ang nalagas sa kasamahan namin. Walang kasalanan si Lolo sa inyo! Wala! Anong wala? Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana namatay ang aking asawa at anak. Kung nilusob man kayo ni Lolo, alam kong dahil may ginawa kayong mali. Kaya
Sarili rin niyo ang dapat niyong sisihin. Ang lolo Talis mo may kasalanan. Kaya hanggat hindi siya nagpapakita, mananatili ka dyan. Makakaalis ako rito. Tatakas ako. At babalikan ko kayo. Anong magagawa mo? Aber, iiyak. Bata ka lang at wala pang kalam-alam. Diyan kayo nagkakamali. Kaya ko kayong laban ng lahat. Hinahamon mo ba kami? Sige nga, lumabas ka riyan kung kaya mo. Kapag nakalabas ako rito, uubusin ko kayong lahat. Pinapangako ko yan. Hangal kang bata ka. Lolo mo lang ang kailangan namin. Pero kung hindi siya magpapakita, kakainin ka namin. Hindi niyo magagawa yon. Kapag nalaman ni Lolo Talis na dinukot niyo ako, susugod siya rito at uubusin niya kayong lahat. Walang matitira sa inyo ni isa. Nakasalang na sa apoy ang kawa at kumukulo na ang tubig doon. Kapag hindi siya nakarating hanggang bukas ng gabi, sa mga susunod na araw, kakatayin ka na namin. Pakawalan niyo ako rito, mga hayop kayo. Tingnan natin kung sino mamamatay sa atin. Bata ka nga. Diyan ka na muna at maghahanda kami sa pagdating ng Lolo Talis mo. Umalis ang pinuno ng mga aswang at maging ang mga kasama nito. Nang wala na sila, sinubukang sumilip sa labas ni Regum. Napailing na lang siya nang mapagtanto niyang nasa silong nga siya. Sinubukan niyang gibain ang nakaharang sa silong na yon. Ngunit kahit na anong gawin niya, ay hindi niya magawang sirain yon. Dinukot nga nila ako. Humanda silang lahat kapag nakawala ako rito. Susunugin ko ang kuta nila. Mga walang niyang aswang. Sinubukang maghanap ni Regum ng bahagi kung saan pwede siyang makalabas. Subalit napakatibay ng ginawa nilang kulungan. Dahil doon, wala siyang nagawa kung hindi ang magdasal na lang na sana'y iligtas siya ng kanyang Lolo Talis. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagdarasal nang makarinig siya ng mga hiyawan at mga angil. Kumunot ang noo niya. Nagtaka siya kung ano ang meron. Kaya naghanap siya ng pwesto para mas madali niyang makita kung ano ang nangyayari. Jack, si Lolo Talis na yun! Nabuwayan ng kanyang loob si Regum. Malakas ang kutob niyang dumating ang kanyang lolo. Dahil dito, inihanda niya ang kanyang sarili. Sa oras na makatakas ako rito, tutulungan ko si Lolo para magapi ang buong tribo ng aswang na to. Iginala niya ang kanyang paningin sa paligid hanggang sa may nakita siyang isang matulis na bakal. Naisip ni Regum na ginamit yun sa pagpatay sa mga naunang bihag. Kaya naman, pwede niyang magamit yun. Kinuha niya ang naturang bakal at sinubukang gamitin para magbungkal doon. Nang mapagtanto niyang wala pang mga aswang na papalapit, sinimulan niyang gumawa ng butas doon para may malusutan siya. Kailangan makagawa ko ng butas para makaalis dito. Hindi ako pwedeng magamit ng mga aswang na yon bilang kalasag laban kay Lolo. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paghukay ng butas doon nang makita niyang may papalapit na aswang. Bunsod nito, nagpasya si Regum na itigil ang kanyang ginagawa at itago sa likuran niya ang matulis na bakal. Nang makalapit na ang aswang sa silong, sinabi nito kay Regum na naroroon na ang kanyang lolo. Humanda kayong lahat ngayon dahil katapusan niyo na! Tumawa lang ang aswang at binuksan niya ang isang bahagi ng silong. Pumasok siya sa loob at sinubukang hilahin si Regum palabas. Subalit saktong pagkahawak ng aswang sa braso niya, walang pagdadalawang isip na itinarak ng bata ang hawak niyang bakal sa tagiliran ng aswang. Ito ang dapat sa'yo! Ito pa! Saka ito! Bago makapalag ang aswang, inundayan na siya ng saksak ni Regum. Maraming beses, tinamaan ng aswang sa tagiliran at maging sa dibdib, kaya nabuwal ito sa lupa. Napaungol na lang ito at nangisay habang sumisirit ang dugo sa kanyang mga sugat. Yan ang nararapat sa mga kagaya mo, hayop ka! Ngayon, tutulungan ko si Lolo para magapi kayong lahat. Nagmamadaling lumabas si Regum sa silong at agad siyang nakaramdam ng pangingilabot.
nang makita niyang maraming mga aswang ang papalapit sa kanya. Ako ang pakay ng mga to. Kailangan makapagtago muna ako. Teka, si Lolo Tales yun ah. Dahil nakita ni Regum ang kanyang Lolo Tales, minabuti niyang doon na lamang tumungo at nang makasama niya na ito, ayoko siyang pumunta sa kanyang lolo at nang medyo malapit na siya rito. Lolo Tales, akala ko'y pababayaan niyo na po ako. Maraming salamat. Akala mo ba ay ako ang iyong Lolo Tales? Baka namamalikmata ka lamang, bata. Hindi. Nasaan ang Lolo Tales ko? Nasaan? Huwag mo na siyang hanapin. Pinatay na namin siya. At ngayon, ikaw ang aming isusunod. Mga hayop kayong lahat! Papatayin kita! Mga kasama, nandirito ang apo ni Tales. Dakpin niyo siya at katayin! Ibinaling naman ng mga aswang ang kanilang atensyon sa kinaroroonan ni Regum at napaangil sila nang makita ang bata. Susugurin sana ni Regum si Pinunong Grimo nang bigla ang gumalaw ng mabilis ang pinuno ng mga aswang. Bago pa man makagalaw ang bata, nagawa na siyang sakalin mula sa likuran ni Pinunong Grimo. Tinabig din ng pinuno ang kamay ng batang may hawak na bakal, kaya nabitiwan ito ni Regum. Akala mo ba ay madali para sa'yo patayin kami? Kung gusto mo makita ang Lolo Tales mo, sumama ka sa akin. Anong ginawa niyo sa lolo ko? Humanda kayo! Wala naman. Ginawa lang namin kung ano nararapat sa kanya at gagawin din namin sa'yo yun. Kinaladkad ng pinuno ng mga aswang si Regum patungo sa likurang bahagi ng kanilang kuta. Ang iilang aswang naman ay nakasunod lang sa kanilang dalawa. Habang patungo sa likuran ng kuta, iginala ni Regum ang kanyang paningin sa paligid. Nakita niyang may iilang mga kubo roon na nasusunog doon. Kaya napagtanto niyang nakarating na nga ang kanyang Lolo Tales. Nang naroroon na sila sa likurang bahagi ng kuta, nakita ni Regum ang kanyang lolo na nakabigti. Puno ng sugat ang katawan at wala ng buhay. Yan! Yan ang Lolo Tales mo! Yan ang kabayaran sa mga ginawa niya sa amin! Hayop kayo! Mga demonyo! Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kanya! Wala kaming dapat pagbayaran! Marami! Kung hindi dahil sa mga ginagawa niyo, walang taong matatakot at walang buhay na mawawala! Anong akala mo sa amin, bobo? Kung hindi kami papatay at kakain ng laman ng tao, manghihina kami at mamamatay. Kayong mga tao ay mga mahihinang nilalang. Ang dapat sa inyo, ginagawang pagkain! Diyan ka nagkakamali kung inaakala mo may hina kami. Sige nga, kung hindi kayo mahina, bakit naririyan ang lolo mo at nakabigti? Napatiimbagang si Regum at napakuyom ang kanyang palad. Nagsimula na rin siyang umiyak habang nakatitig sa nakabigting katawan ng kanyang Lolo Tales. Apo! Humanda kayong lahat! Kapag nakaalis ako mula sa pagkakahawak ng mga ito, uubusin ko kayong lahat! Lolo Tales? Napalingon si Regum sa pinagmumulan ng boses at nakita niyang hawak ng mga aswang ang kanyang lolo. Muli niyang ibinaling ang kanyang pansin sa nakabigti niyang lolo at gano'n na lang ang kanyang gulat nang makita niyang isang baboy pala ang nakabigti roon at hindi ang kanyang lolo. Nilinlang niyo ako! Mga tuso kayong mga aswang kayo! Kita mo na, sa ganyang bagay pa lang ay nagagawa na kitang malinlang. Paano mo magagawang ubusin kaming lahat? Humanda kayo! Kapag nakawala ako dito at si Lolo, tsak na ubos kayong lahat! Alam ko natatakot din kayo, pero nagkukunwari lang kayong matapang! Huwag kang mag-alala, Apo. Kapag nakawala ko rito, ililigtas kita at uubusin. Uubusin ko ang laman loob mo! Namulat ng biglaan ang mga mata ni Regum nang makita niyang unti-unting nagbago ang anyo ng kanyang Lolo Tales. Naging isa itong nilalang nakawangis ng mga aswang na naroroon. Mga hayop! Ilabas niyo si Lolo! Anong ginawa niyo sa kanya?
Ikalawang beses na ito. Hindi mo kami kaya sa ganyang aspeto. Kaya huwag kang magmamayabang bata. Walang magagawa ang lolo mo para patayin kaming lahat. Pilit na nagpumiglas si Regum. Habang ginagawa yon, panay ang tawa ng mga aswang. Sige, pakakawalan kita. Pero sinisiguro ko sa'yo na hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sige, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Kung talagang malakas kayo, hindi kayo papatol sa bata. Kung yan ang kagustuhan mo, sige. Hanapin mo rito ang lolo mo. Pero wag na wag kang magpapakita sa amin dahil tsak na ang kamatayan mo. Agad na pinakawalan ng pinuno ng mga aswang si Regum. Sakto namang nakawala siya nang biglaan siyang nakarinig ng sunod-sunod na pagtawag sa kanya ng kanyang lolo. Nang mapalingon ang bata sa isang dako, labis ang galit na naramdaman niya nang makita niya na ang 8 mga aswang na paparating ay kamuka ng kanyang lolo Tales. Hindi niyo na ako malilinlang. Alam kong wala sa inyo si Lolo Tales. Isa sa kanila ang lolo mo at ikaw lang ang makakaalam kung sino siya sa kanila. Walang niya kayong lahat. Humanda kayo kapag nagkataon. Dahil alam ni Regum na posibleng nililinlang lang siya ng mga aswang doon, nagpasya siyang tumakbo para makalayo sa kanila. Dinig pa niyang nagtatawanan ng mga aswang, kaya alam ni Regum na pinaglalaruan lang siya ng mga ito. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagtakbo nang may marinig siyang ungol. Natitiyak ko! Si Lolo Tales na yun! Hinanap ng bata ang kinaroroonan ng kanyang Lolo Tales hanggang sa makarating siya sa isang kubo. Napagtanto niyang doon nagbumula ang ingay na kanyang naririnig. Kaya naman, nagpasya siyang maghanap ng siwang sa dingding. Nung may makita siya, sinubukan niyang sumilip doon at nawari niyang may nakagapos sa loob nun. Lolo Tales, huwag ka mag-alala! Ililigtas kita, sandali lang! Nilapitan ni Regum ang pintuan at nang subukan niya itong buksan, bigla ang may kumalabit sa kanya. Pagkalingon ni Regum, nalaman niyang isa palang aswang ang nasa likuran niya, kaya mabilis siyang umalis sa kanyang pwesto. Sakto namang may naapakan siyang isang bagay na halos 2 dipa niya ang haba, kaya kinuha niya ito. Sige, lumapit ka at nang malaman natin kung hanggang saan ang kakayahan mo, itatara ko sa puso mo ang sibat na to. Napaangil naman ng aswang at sa isang pagkisap ng mga mata ni Regum, sumugod ito sa kanya. Hindi naman natinag ang bata sa aswang at ginamit niya ang mga nalaman niya sa pakikipaglaban. Kahit pa na mabilis ang aswang, nagawa siyang sugatan ni Regum na naging rason para mabuwal ito sa lupa. Ang dapat sa inyo, mamatay! Walang pagdadalawang isip na itinarak ni Regum ang sibat sa puso ng aswang. Dahil sa kanyang ginawa, napaungol na lang ang nilalang at agad ding binawian ng buhay. Nang malaman ng bata na patay na ang aswang na umatake sa kanya, nagmadali siyang umalis at lumapit sa pintuan ng kubo. Lolo Tales! Nalaman ni Regum na may nakatali pala sa pinto. Kaya sinira niya yon gamit ang kanyang hawak na sibat. Saktong pagkapasok niya, napatitig din ang matandang nakagapos. Isinara ulit niya ang pinto para hindi madaling mahalata na naroroon siya sa loob ng kubo. Lolo Tales, sandali lang, kakalagan kita! Habang papalapit si Regum sa kanyang lolo, sa hindi niya inaasahan, ay biglaan siyang nakaramdam ng init. Lumakas din ang pintig ng kanyang puso at nagsimula siyang kabahan. Maraming salamat, Apo. Nandito ka. Akala ko hindi na ako makakaligtas. Mabutit hindi ka nila nagawang mapaslang. Hindi po nila ako mapapatay, Lolo. Sandali po at puputulin ko mga taling nakagapos sa inyo. Teka, bakit nga ba parang kampante kang hindi mapapatay ng mga aswang na yon? Bigla ang natigilan si Rego nang itanong yun ng kanyang lolo. Alam niya sa kanyang sarili na kahit na matanda na ang kanyang lolo Tales, matalas pa rin ang kanyang isipan.
Hindi. Hindi ikaw si Lolo Tales. Si Raulo ka. Sino ka? Huwag mong sabihin na isa ka ring aswang. Apo, ako ito. Ang Lolo Tales mo. Ano ba nangyayari sa'yo at nagdududa ka sa akin? Kung ikaw si Lolo Tales, bakit may mga bagay kang nakalimutan patungkol sa akin? Teka, ano bang ibig mo sabihin? Hindi ko na kailangan pa sabihin sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, itatara ko sa'yo ang sibat na to. Inambahang sisibatin ni Regum ang Lolo Tales niya, kaya namilog ang mga mata ng matanda. Ano ka ba, Apo? Ako ito. Bakit balak mo akong patayin? Ano ba nangyayari sa'yo? Sige na, Apo. Kalagan mo na ako ng tuluyan at nang makatakas na tayo rito. Hindi! Hindi ikaw si Lolo Tales ko. Kung talagang ikaw si Lolo Tales, dapat alam mong hindi ako kayang paslangin ng mga aswang dahil meron kang... Ano ba? Kalagan mo na ako. At paparating na mga aswang dito, bilisan mo na, Apo. Natigilan si Rego. Narinig niya ang sunod-sunod na yabag na papalapit sa kubo kung nasaan sila. Kaya mabilis siyang lumapit sa tapat ng dingding, saka sumilip sa siwang doon. Ano ka ba, Apo? Bakit parang nagdududa ka sa akin? Ako nga ito, ang Lolo Tales mo. Sige na, pakawalan mo na ako at baka maabutan pa tayo ng mga aswang. Kung talagang ikaw ang Lolo Tales ko, ano ang pangalan ng aking ama't ina, ha? Nakalimutan ko. Patawad, Apo. Kalagan mo na ang tali ko, bilisan mo na. Hayop ka! Hindi ikaw ang lolo ko! Kung ikaw ang lolo ko, alam mo sana kung anong ginawa mo sa akin para hindi ako madaling mapapatay ng mga aswang. At sana'y alam mo ang pangalan ng aking mga magulang. Ako nga ang lolo mo. Kinuha ng mga aswang ang iba kong alaala para makalimutan ko ang ilang bagay. Pero ako talaga, lolo mo, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako sa nito totoo, Apo. Magsasalita pa sana si Regum nang makarinig sila ng pagyabag sa tapat ng pintuan. Kasunod nito, kumalampag ang pintuan. Dahil alam ni Regum na mahuhuli siya kung nagkataon at dahil sa matinding tensyon na nararamdaman niya, naniwala siya sa matandang nakagapos. Yan, ganyan nga. Bilisan mo, Apo. Baka mabuksan na nila ang pintuan. Noon din, tuluyang kinalagan ng bata ang matandang nakagapos. Sakto namang nabuksan ng mga aswang ang pintuan at tumambad kina Regum ang mga nilalang na may nagbabagang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? At nandito ka lamang, bata. Anong ginawa mo sa apo ko? Bakit mo siya pinadukot? Ako lang ang may kasalanan sa inyo. Pagkatapos magwika ng matanda, mabilis siyang sumugod sa mga aswang. Isang malakas na paghiyaw na lang ang nagawa ni Regum nang makita niya kung paano sinakal ng mga aswang ang kanyang lolo. Pagkatapos nito, dinukot nila ang lamang loob nito at hinayaang magkalat sa sahig. Subalit pagkabagsak ng matanda, napasigaw ng malakas si Regum sa kanyang nakita. Nilinlan niyo ako! Hindi yan ang Lolo Tales ko! Sa inyo dinala ang lolo ko, mga hayop kayo! Anong ginawa niyo sa kanya? Nagnalit ang bagang ng bata nang malaman niya na hindi ang kanyang Lolo Tales ang kanyang niligtas. Isa rin yun sa mga aswang na marahil ginamit ni Pinunong Grimo para linlangin siya. O ano? Nagustuhan mo ba ang inihanda namin sa'yo? Pinatay na namin ang lolo mo at wala ka ng ibang magagawa pa. Mamili ka na lang, bata. Tatakas ka rito o haharapin kaming lahat. Hindi ako natatakot sa inyo! Uubusin ko kayo! Pagkatapos magwika ni Regum, agad niyang sinibat ang isang aswang. Hindi yun nakapaghanda, kaya hindi niya nagawang ilagan ang sibat. Tinamaan siya sa dibdib na siyang naging rason para mabuwal siya sa lupa. Napaangil naman ang ibang aswang at nang maramdaman ni Regum na susugurin siya ng mga ito, mabilis siyang lumundag sa bintana. Habunin niyo ang batang yun at iharap sa akin! Ang sarap niyang paglaruan at hindi pa ako tapos sa kanya! Hindi pinansin ni Regum ang sinabing yun ng aswang. Mabilis siyang tumakbo
para hanapin ang kanyang lolo Tales. Alam niyang makikita niya ito sa loob ng kuta ng mga aswang dahil malakas ang pakiramdam niyang naroroon ang presensya nito. Kailangan ko mahanap si lolo. Alam ko nandirito lang siya sa paligid. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo hanggang sa makarating siya sa dulong bahagi ng kuta ng mga aswang. Nang naroroon na siya, nagdalawang isip siya kung tatakas ba siya o lalabanan ang mga aswang. Subalit nang makita niyang papalapit na sa kanyang kinaroroonan ang mga nilalang, nagpasya siyang labanan sila. Naghagilap siya ng pepwede niyang magamit upang maging armas hanggang sa may nakita siyang nakatarak na sibat doon na may nakasabit na ulo. Hindi ito maaari. Nililinlang lang ako ng mga aswang na yan. Noon din, kinuha ni Regum ang ulong nakasabit sa sibat at hinugot ito sa lupa. Sinipat pa niyang maigi yun at napakunot noo siya nang makita niyang hindi pa rin nagbabago ang anyo ng ulo. Kahit na kinakabahan siya, inisip pa rin niyang nililinlang lang siya ng mga aswang. Humanda kayong mga aswang kayo sa akin. Hindi niyo alam kung ano ang kayang gawin ng batang to. Minabuti ni Regum na pumwesto sa masukal na bahagi kung saan hindi siya madaling makita ng mga aswang. Umusal na rin siya ng orasyon para sa tagabulag para hindi siya mapansin ng mga ito. Saktong pagkatapos niyang magdasal ng orasyon, may isang aswang na papalapit sa kanyang pwesto. Ito ang nararapat sa kagaya mo! Walang agam-agam niyang sinibat ang aswang at tinamaan ito sa ulo. Agad na nabuwal ang nilalang, kaya tumakbo si Regum para lapitan ang nilalang na yon. Hinugot niya ang kanyang sibat at nang makita nitong may nakasukbit na itak sa tagiliran ng aswang, kinuha niya yon. Humanda ka sa akin, Grimo. Hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Iisa-isain ko kayo hanggat hindi niyo inilalabas ang lolo ko. Noong mga sandaling yon, nakita niyang may dalawang aswang na papalapit sa kanyang pwesto. Dahil dito, hinugot niya ang itak at inihanda rin niya ang kanyang sibat. Nung ilang di pa na lamang ang layo sa kanya ng mga nilalang, walang pagdadalawang isip niyang sinibat ang isa sa kanila na naging rason para sa agaran nitong pagkabuwal. Nang makita ni Regum na napalingon sa kanya ang kasama ng aswang na sinibat niya, tumakbo siya upang sugurin ito. Papatayin kita! Humanda ka! Umangil ang aswang na yon at sumalubong siya kay Regum. Hindi naman nagpatinag ang bata at kahit na alam niyang mas maliksi ang aswang kesa sa kanya, nilabanan pa rin niya ito. Ilang beses na nagawang makailag ng aswang. Ngunit nang tinaga siya ni Regum mula sa ilalim, hindi niya nagawang ilagan yon at tinamaan siya sa tiyan. Natigilan ang aswang. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon si Regum para tagain siya sa leeg. Agad ding nabuwal ang aswang na yon. Kaya nilapitan na lang ng bata ang aswang saka hinugot ang kanyang sibat. Talagang ang mapangas kang bata ka! Sige mga kasama! Paligiran yan at balatan ng buhay! Hindi ako natatakot sa inyo! Uubusin ko kayong lahat! Ano ang magagawa mo? Mag-isa ka lang at marami kami! Inihanda ni Regum ang kanyang sarili para sa kung anumang gagawin ng mga aswang. Subalit, akmang paliligiran na sana siya ng mga aswang nang may maaninag si Regum na paparating. Lumakas ang kabog ng kanyang puso at nakaramdam siya ng saya. Hindi siya nag-iisa! Kasama niya ako! Kaya humanda kayong lahat! Tales, ikaw pala. Mabuti at nagpakita ka na. Kanina pa namin pinaglalaruan ang apo mo rito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nananalo. Yun na dahil ipinanganak kayong talunan, mga walang kwentang aswang. Sa ating dalawa, ikaw ang talunan, Tales. Nagawa mong mapatay ang ama ko dati, pero nagawa pa rin namin itaguyod ang aming lahi. At ito kami ngayon, mas malalakas at mas makapangyarihan pa kesa dati. Hindi pa talaga kayo nadadala. Sinubukan pa ninyong dukutin ang aking apo. Dinukot namin siya dahil alam naming hahanapin mo siya at ililigtas.
Hala sige! Unahin na matandang yan! Pagpiestahan nyo! Pagkasigaw ng pinuno ng mga aswang, agad na pinaligiran ng mga kasamahan nito si Lolo Tales. Napasigaw naman si Regum at inihanda ang kanyang sarili. Ibinaling ni Pinunong Grimo ang kanyang pansin sa bata at noon din nilapitan niya ito at sinubukang hulihin. Mag-iingat ka, Apo! Tuso ang aswang na yan! Sige po, Lolo! Ako pong bahala rito! Mag-ingat din po kayo! Bigay kayo ng paalala sa isa't isa. Parang isa sa inyo ang mamamatay. Hindi sa amin! Isa sa ating dalawa! At sisiguraduhin kong ikaw yon! Tignan na lang natin! Mabilis na sinugod ng pinuno ng mga aswang si Rego, kaya nilabanan niya ito gamit ang itak. Kahit na maliksi ang aswang, hindi nito nagagawang makalapit kay Regum. Walang ano-ano, biglaan itong napalundag sa bata. Nakita ni Regum at nabasa kung ano ang kanyang binabalak, kaya napaatras ito at saka buong lakas na tinaga ang aswang. Tinamaan sa balikat ang pinuno ng mga aswang na naging rason para matigilan ito. Ha! O ano? Ang hina mo naman pala, Grimo! Dahil nagawa kang sugatan ng isang bata na wala pang karanasan sa pakikipaglaban! Humanda kang bata ka! Muli pa sanang tatagain ni Regum ang pinuno ng mga aswang. Subalit nakita niyang naghilom ang sugat nito. Kasunod nun, unti-unting nagbago ang anyo ng aswang at naging isa itong dambuhalang aso na halos kasintangkad na ni Regum. Tignan natin kung ano ang magagawa mo, bata! Kahit magpalit ka pa ng anyo sa kung anumang hayop, hindi ako natatakot sa'yo! Mabilis siyang nilundagan ng pinuno ng mga aswang at dahil doon, nabuwal si Regum. Agad naman siyang napatayo at kinuha ang kanyang sibat at itak. Muli pa sanang aatake ang pinuno ng mga aswang sa kanya, pero sinibat ito ni Regum. Tinamaan ang pinuno ng mga aswang sa hita, kaya natigilan ito. Agad din siyang nagpalit ng kanyang anyo at muli siyang naging mabalahibong tao. Ikaw ba talaga ang pinuno nila? Bakit parang ang hina mo? Pinagbibigyan lang kita, bata. Inaakala mo bang ipapakita ko sa iyo ang totoo kong lakas at kapangyarihan? Huwag ka na magdahilan. Alam kong mahina ka, Gunggong. Kung talagang mahina ako, masdan mo ito! Pagkatapos magwika ng pinuno ng mga aswang, mabilis itong sumugod kay Lolo Tales na nooy abala sa pakikipaglaban sa ibang aswang. Dahil doon, hindi nito kagad nakita si Pinunong Grimo. Lolo Tales! Susugurin ka ni Grimo! Mag-iingat ka! Napalingon naman ang matandang albularyo at nang makita niyang pasugod sa kanya si Pinunong Grimo, hinarap niya ito at isinentabi ang mga aswang na kanyang kinakalaban. Nang mga sandaling yun, dinampot na rin ni Regum ang kanyang sibat, saka ihinanda ang kanyang itak. Tutulungan kita, Lolo! Mag-iingat ka, Apo! Huwag kang papayag na maisahan ka ng mga yan! Kinalaban ni Regum ang mga aswang na sumusubok na umatake sa kanyang lolo. Samantalang si Lolo Tales naman ay abala pa rin sa pakikipagtagisan ng abilidad kay Pinunong Grimo. Nang lumaon, isa-isang napabagsak ng bata ang mga aswang. Dahil dito, mas lalo pang naging buhay ang kanyang loob na lumaban. Walang ano-ano. Lolo Tales! Hayop kang Grimo ka! Ang hina mo talaga, tanda! Ngayon, mamamatay ka na at pagbabayaran mo ang iyong ginawa sa aking mga magulang at mga katribo! Hoy, Grimo! Ako ang harapin mo! Pagkatapos niyang mapasigaw, bumelo si Regum sa kasinibat niya ang pinuno ng mga aswang. Tinamaan si Pinunong Grimo sa kanyang balikat, kaya napalingon ito sa kinaroroonan ni Regum. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito sa akin, bata! Hala, sige! Mga kasama, paligiran ng batang yan at patayin! Mag-iingat ka, Regum! Walang yakang Grimo ka! Ikaw ang papatayin ko! Hindi na mangyayari ang sinasabi mo, tanda! Diyan ka nagkakamali! Nang mga panahong yun, sinubukan tumayo ng matanda.
Mabilis niyang hinugot ang kanyang punyal sa kanyang tagiliran at walang pagdadalawang isip na sinaksak ang pinuno ng mga aswang. Subalit naging bigo siya sa ninanais niya nang magawang salagin ng aswang ang kanyang kamay na may hawak na punyal. Agad nitong itinulak ang matandang albularyo na naging rason para mabuwal ito sa lupa. Bata, tignan mo kung paano ko papatayin ang lolo mo! Tignan mo! Lolo Tales! Hayop ka! Mga demonyo kayong lahat! Pabayaan mo ang lolo ko at ako ang harapin mo! Susugod sana si Regum sa kinaroroonan ng kanyang lolo Tales at ng pinuno ng mga aswang. Subalit, mabilis siyang hinawakan ng mga aswang. Dinumog siya ng mga ito hanggang sa halos hindi na siya makagalaw. Pakawalan niyo ako! Ililigtas ko ang lolo Tales ko! Pakawalan niyo ako! Sikapin mo makatakas dito at iligtas mo ang iyong sarili! Lolo Tales! Ililigtas kita! Kahit na anong gawin ni Regum ay hindi siya makagalaw. Umiyak siya habang sumisigaw, pero pinagtatawanan lang siya ng pinuno ng mga aswang. Nang makita ni Pinunong Grimo na nakatuon ang pansin ng bata sa kanyang lolo, walang awa niyang itinarak ang sibat sa puso ng matandang albularyo. Ito ang dapat sa'yo! Ang mamatay! Lolo Tales! Lolo! Hayop kang aswang ka! Pinatay mo ang lolo ko! Papatayin din kita! Papatayin kita! Iligtas mo muna ang sarili mo, bata! Mula sa mga kasamahan ko! Humanda ka sa akin! Pilit pa rin nagpupumiglas si Regum. Noon din, muling inulit ng pinuno ng mga aswang ang utos niyang patayin ang batang apo ng albularyo. Matapos marinig ang utos na ito, pinagtulungan ng mga nilalang na yon na sagpangin si Regum. Ramdam ng bata ang hapdi sa kanyang balat. Napapasigaw na lamang siya sa tuwing nakakaramdam siya ng kirot. Humanda kayong lahat! Uubusin ko kayo at pagbabayarin! Noon din, nagdasal ng taimtim si Regum at humingi ng gabay mula sa kaluluwa ng kanyang lolo. Idinalangin din niya na gabayan siya ng mga anghel at diwatang nasa paligid. Habang ginagawa niya yon, pilit siyang nagpupumiglas at walang ano-ano, biglaan siyang binuhat ng isa sa mga aswang at ibinalibag sa lupa. Naging masama ang kanyang pagbagsak, kaya hindi siya kagad nakagalaw. Napatawa naman ang mga aswang at nang makita nilang hindi pa rin nakakatayo si Regum, sumugod ang iilan sa kanila. Magpasalamat kayo dahil marami kayo. Nagagawa ninyong sugatan ang balat ko, pero kailanman hindi niyo ako mapapatay. Atake ang batang yan! Pinilit ni Regum ang makatayo at kahit na sobrang hapdi ng kanyang mga sugat, tinitiis niya ito. Nang mawari niyang tumilapon din sa tabi niya ang kanyang itak, mabilis niyang dinampot ito at sinalubong ang mga aswang na papasugod sa kanya. Ipaghihiganti ko ang lolo ko! Uubusin ko kayong lahat! Pagkalapit sa kanya ng isang aswang, buong bilis niyang tinaga ito. Hindi agad nakapaghanda ang naturang nilalang, kaya nasugatan niya ito sa tiyan. Nang makita naman ni Regum yun, muli niyang tinaga ang aswang sa tagiliran na naging rason para lumugay ang kanyang mga bituka. Sige, lumapit pa ang isa sa inyo at sisiguraduhin ko mas malala pa ang mangyayari sa inyo. Nilapitan ni Regum ang aswang na nasugatan niya nang makita niya itong napaluhod. Pumwesto siya sa likuran nito, sa kainambahan ito, nagigilitan sa leeg. Ngayon, Grimo, masdan mo kung anong gagawin ko sa kasamaan mo! Manlalaban pa sana ang aswang na yon, pero agad na ginilitan yun ni Regum. Nakita ng ibang mga aswang ang nangyari sa kanilang kasama, kaya mas lalo silang nanggalaiti. Yan lang bang kaya mo? Iisang aswang? Marami pa kami. Kung talagang malakas kang bata ka, makakaya mong labanan ng sabay-sabay ang mga yan. Kayang-kaya ko kayong lahat. Ngayon wala na si Lolo. Wala na akong pakialam kung ano man ang mangyayari sa akin. Malas mo lang na bata. Hindi mo na mararanasan ang tumanda.
Sumenyas ang pinuno ng mga aswang sa mga kasama niyang malapit na kay Regum. Sabay-sabay na umatake ang mga ito kay Regum, kaya naghanda ang bata. Sa halip na makaramdam ng takot, nagpakatatag si Regum at mas naging alerto siya. Nang sumugod sa kanya ang isang aswang, walang pagdadalawang isip niyang tinaga ang aswang. Umilag yun, ngunit bago pa man makagawa ito ng kung anumang binabala kay Regum, tinaga na niya ulit ang aswang. Tinamaan ito sa binti at naging rason para mapaluhod ito. Papatayin kitang hayop ka! Walang silbi ang aswang na yan. Kahit papatayin mo man yan, hindi mababawasan ang aming puwersa. Ang mahalaga sa akin, may paghihiganti ko ang aking lolo Tales! Tinaga ni Regum ang aswang. Sinubukan pa nitong salagin ang itak ng bata, pero hindi siya nagtagumpay. Ano ba? Ang hihina nyo! Patayin nyo na ang batang yan! Kapag nabigo kayo, ako mismo ang papatay sa inyo! Sige, sumugod kayo at nang malaman natin kung sino ang mahahatulan ng kamatayan! Sumugod ang mga aswang kay Regum, kaya walang nagawa ang bata kung hindi ang labanan sila. Habang nakikipaglaban, sa hindi niya inaasahan ay may kung anong liwanag ang nagmula sa kalangitan. Bumagsak yun sa kanya at lumukob sa buo niyang katawan. Ilang sandali pa ang nakalipas, naging magaan ang kanyang pakiramdam. Parang nakalutang siya at naging mas maliksi ang kanyang paggalaw. Dahil dito, hindi nahirapan si Regum na kalabanin ang lahat ng mga aswang na naroroon. Ang kada nilalang na lumapit sa kanya, agad niyang tinataga at sinusubukang patumbahin. Makalipas lang ang halos 2 oras na pakikipaglaban sa mga aswang, lahat ng mga nilalang na umatake sa kanya ay nagawa na niyang patumbahin. Nasaan na kaya ang hayop na grimong yun? Humanda siya sa akin kapag nakita ko siya! Nagtaka pa si Regum, gawa ng kahit na ganoon na katagal ang kanyang pakikipaglaban, hindi man lang siya nakakaramdam ng pagod. Naisip niyang baka pinakinggan ng mga anghel at diwata ang kanyang dasal, kaya nagpasalamat siya sa mga ito. Habang nasa ganong sitwasyon, may naaninag siyang gumagalaw sa madilim na bahagi. Magkita ka sa akin! Magtutuos tayong dalawa! Bakit ka nagtatago sa isang batang katulad ko, ha? Hindi ako nagtatago sa'yo at gusto kong malaman mo na kahit kailan, hindi ako matatakot sa'yo! Kung gayon, harapin mo ako! Naubos ko na ang mga tauhan mo, kaya panahon na para tayo naman na magtuos! Huwag kang maging atat dyan, bata! Bigla ang naging tahimik ang paligid. Alam ni Regum na posibleng aatake sa kanya ng biglaan ang pinuno ng mga aswang, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Walang ano-ano. Ito! Ang tunay mong lolo! Hindi! Hindi ikaw ang lolo ko! Isa kang aswang! At ikaw ang walang yang si Grimo! Maniwala ka sa akin, Apo! Hindi! Hindi ikaw si Lolo Tales! Nakalimutan kong pinatay ko na pala ang lolo mo. Binalak pa sana kitang linlangin, pero hindi pala uubra. Nagkamali ako! Demonyo ka! Papatayin kita! Hindi ako papayag na hindi ko may paghihiganti ang pagkamatay ng lolo ko! Diyan ka nagkakamali. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon para may paghiganti mo ang pagkamatay ni Tales. Nang mga panahong yun, ang aswang na gumaya sa itsura at boses ni Lolo Tales ay bumalik sa tunay niyang anyo. Napangisi ito kay Regum at bago pa man makapagsalita ang bata, mabilis itong sumugod sa kanya. Hindi naman natakot si Regum at minabuti niyang salubungin ang aswang. Papatayin kitang aswang ka! Kung kaya mo ang lakas ko! Mas lalong naging mabilis ang galaw ng aswang at hindi na ito kayang sabayan pa ni Regum. Hindi niya nailagan ang mga atake ni Pinunong Grimo, kaya napuno ng kalmot ang kanyang katawan. Naliligo siya sa kanyang sariling dugo at nanghina ang kanyang mga tuhod. Mas magiging madali na sa akin ang paslangin ka, bata!
Ano kaya ang lasa ng atay mo? Diyan ka nagkakamali. Hindi ako papayag na mapaslang mo lang nang hindi ako lumalaban sa'yo. Mapapatay mo muna ako bago mo ako lantakan. Kung gayon, bumangon ka riyan at kalabanin ako! Pinilit ni Regum ang bumangon kahit na kumikirot ang buong katawan niya. Subalit dahil alam niyang maghihilom din kagad ang mga sugat niya, hindi siya nakaramdam ng pangamba. Saktong pagbangon niya, may nakita siyang figura ng taong naglalakad patungo sa kinaroroonan nila. Napakunot noo si Regum, gawa ng pamilyar sa kanya ang galaw na yon. Tales! Paanong nabuhay pa ako? Matagal ko nang alam ang ritual para magkaroon ng mga pinalakad. Kaya sinubukan ko yon upang gayahin ang aking muka at pagkatao. Kung gayon, napagtagumpayan mong gawin ang ritual para magkaroon ka ng sarili mong pinalakad. Tama ka riyan, primo. At ang ginamit kong katawan ng saging. Mautak ka talagang matanda ka. Tama ka. Kaya naging matagumpay ang ginawa ko. Ngayon, pabayaan mo ang aking apo at ako ang harapin mo. Tayong dalawa ang magtutos ngayon. Pagbibigyan kita, matandang albularyo. Hinarap ng pinuno ng mga aswang si Lolo Tales. Samantala, hanggang sa mga panahong yon, hindi pa rin makapaniwala si Regum na buhay pa ang kanyang lolo. Inalala niya ang itsura at galaw ng naunang nagpakilalang bilang lolo niya. At napagtanto niyang may mga bagay ngang iba kaysa sa tunay niyang lolo. Nang magkaroon na ng labanan sa pagitan ng kanyang lolo at ng pinuno ng mga aswang, bumangon siya at kinuha ang kanyang itak. Naghintay lang siya ng pagkakataon kung kailan siya aatake. Ano ba? Ang bagal mo naman! Bilisan mo at nang magawa mo kung tamaan ng iyong itak! Diyan ka nagkakamali, aswang! Kanina ka pa nasugatan itong itak ko! Masdan mo ang balat mo at pakiramdaman mo ang buong katawan mo! Hindi! Hindi! Hindi maaari! Paano mo nagawang sugatan ako kahit na hindi ko man lang nararamdamang dumampi sa balat ko ang itak mo? Hayop ka! Hindi na mahalaga yon. Ang importante sa akin ay ang mapaslang ka at nang mailigtas ko ang aking apo. Pues, pasensyahan na lang tayo. Yan ang hindi ko mapapayagan dahil sinisiguro ko sa iyo na bago matapos ang gabing ito, patay kayong dalawa ng apo mo. Talaga? Tingnan natin kung ano pa ang magagawa mo. Umusal ng kung anong orasyon ang matandang albularyo at inihip yun ng pakrus sa direksyon ng aswang. Walang ano-ano, napasigaw si Pinunong Grimo dahil sa sakit. Yan ang espiritual na kadena na siyang iginapos kay Lucifer nung isadlak siya sa impyerno. Ngayon, kahit na anong gawin mo, ay hindi ka na makakatakas dyan. Humanda ka sa akin kapag nakaalis ako rito. Ikaw ang uunahin kong matanda ka. Ito naman ang espiritual na espada na mandirigmang nakapwesto sa paanan ng Diyos. Sa lakas nito, hindi lang kaluluwa mo masusugatan, kundi pati ng pisikal mo katawan. Ang sakit! Hayop ka, tanda! Napahiyaw na lang ang pinuno ng mga aswang dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Subalit kahit na halos mamatay na ang aswang, nagpatuloy pa rin si Lolo Tales sa pagtaga sa ere habang nakaharap dito. Makalipas lang ang ilang minuto, mas lalo pang dumami ang sugat sa katawan ni Pinunong Grimo. Sumirit ang dugo niya at naligo siya sa sarili niyang dugo. Lolo Tales! Apo ko, akala ko'y hindi na kita maaabutan ng buhay rito. Napalapit si Regum sa kanyang lolo at napayakap dito na mahigpit. Umiyak na rin siya at sinabi kung ano ang nangyari at kung paano siya nakarating sa kuta ng mga aswang. Sige! Magyakapan kayo na mahigpit at baka yan na ang huli niyong pagyayakapan sa isa't isa! Tumahimik ka riyan! Ito ang dapat sa'yo!
Ikinumpas ng matandang albularyo ang kanyang kamay at kasabay nito, napaubo ang aswang. Sinubukan pa nitong magsalita pero parang nagiging paos ang kanyang tinig. Kapag magsasalita ka pa, puputulin ko ang dila mo! Hindi ako natatakot! Alam kong hindi mo magagawa yan! Mahina ka pang klase ng albularyo! Oo, tama ka! Mahina lang ako, pero kaya kitang patayin! Nasa kalagitnaan ng pagyayakapan sina Lolo Tales at Regum nang mapansin nilang nagagawa na ng aswang ang makagalaw. Demonyo kan talaga! Nagawa mo makontra ang mga dasal ng Arkanghel! Hindi mo lang alam kung anong kaya kong gawin. Kaya kitang paluwain ang mga pako ngayon! Sige! Subukan mo! At nang malaman natin kung ano magiging balik sa'yo! Napatawa na lang ang pinuno ng mga aswang sa sinabi ng matanda. Pilit itong nagpumiglas pero pagkaraan lang ng ilang sandali, napasigaw ito ng ubod ng lakas. Yan ang napapala mo! Kailanman, hindi ka na makakatakas dyan! Dahil hindi ka nagawang makawala riyan ng pinakamalakas na dyablo! Kapag nakawala ko rito, hayop ka! Hindi yakin ko magsisisi ka sa ginawa mong ito! Napapikit ang pinuno ng mga aswang dahil sa kirot ng kanyang buong katawan, dulot ng espiritual na kadena. Sige, pakakawalan kita at nang matuldukan na natin ang iyong buhay! Musal ng dasal si Lolo Tales at noon din mismo, nakawala ang pinuno ng mga aswang. Napahalakak ito ng malakas. Malas mo lang at pinakawalan mo ko, tanda! Ikinumpas ng aswang ang kanyang kamay at sa isang iglap lamang, umangat mula sa lupa si Regum. Lolo! Lolo Tales! Tulungan mo ako! Hayop ka talagang aswang ka! Mabilis namang inatake ng matandang albularyo si Pinunong Grimo at buong lakas na tinaga ito sa dibdib. Napaungol ang aswang, kaya naibaba niya ang kanyang kamay. Kasunod nito, bumagsak sa lupa si Regum. Demonyo ka! Ang dapat sa'yo ay mamatay! Sinubukang itarak ni Lolo Tales ang kanyang itak sa dibdib ng aswang. Subalit ganun na lang ang kanyang gulat nang naging maliksi ang paggalaw ni Pinunong Grimo. Inagaw nito ang itak sa matanda at agad na sinakal ito. Ngayon, mamili ka! Buhay mo o buhay ng apo mo? Hayop ka! Idinamay mo pa pati ang apo ko! Inaakala mo bang hindi ka niyan papatayin kung may gagawin ka masama sa akin? Ikinumpas ni Pinunong Grimo ang kanyang kamay at may kung anong puwersang tumama kay Regum. Ilang beses niyang ginawa ito at halos magkalasog-lasog na ang katawan ni Regum. Huling pagkakataon mo na para pumili, tanda. Sa pagkakataong ito, tutuluyan ko na ang apo mo. Patayin mo na lang ako. Ako na lang at wag na ang apo ko. Maawa ka sa kanya. Hayaan mo siyang makaalis dito. Kung iyan ang kagustuhan mo, yan ang masusunod. Akmang gigilitan sana ng pinuno ng mga aswang ang matandang albularyo. Pero nakapag-usal ng dasal ang matanda para tigalpuhin ang aswang. Nabitiwan ng aswang ang itak na hawak niya at napasapu ito sa kanyang ulo. Nagsimula itong magwala na parang may kung anong nangyayari sa kanya. Noon din, napahawak siya sa kanyang magkabilaang tenga at tinakpan ito. Animoy, may kung anong nakakarinding ingay siyang napapakinggan. Yan ang nararapat sa'yo. Mamaya lamang. Dahil sa nangyayari sa'yo, ay sasabog na yung ulo mo. Nang makita ni Lolo Tales ang kanyang apo na hirap sa pagbangon, patakbo siyang lumapit doon at inalalayan ito. Ano, apo? Ayos ka lang ba? Wala namang nabaling buto sa'yo. Wala naman po, Lolo. Sadyang masakit lang po ang katawan ko dahil sa ginawa ng aswang na yan. Ano po ba nangyayari sa kanya, Lolo? Yan ang epekto ng tigalpong itinira ko sa kanya. Natutulog siya at kapag hindi niya kinaya yan, sasabog ang kanyang ulo at mamamatay siya. Kung gayon po, kailangan na natin makaalis sa lugar na to.
Huwag mo na, Apo. Hindi natin alam kung kaya niya yan o hindi. Kapag nakaya niya, tiyak na mag-aasik pa yan ng lagim at tiyak na gagantihan niya tayo. Ano po mainam nating gawin, Lolo? Patayin natin ang aswang na yan bago tayo umalis para makasiguro tayong payapa na ang ating buhay. Nagsimulang maglakad ang dalawa patungo sa kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Habang naglalakad, naaninag ni Regum ang kanyang sibat, kaya tinungo niya kung saan ito tumilapon. Akmang babalik sana siya sa kanyang lolo. Natigilan siya at napasigaw nang makita niyang papasugod sa kanyang lolo Tales, ang aswang. Lolo! Papalapit po sa inyo ang aswang! Agad namang inihanda ng matandang albularyo ang kanyang sarili. Pero bago pa man siya makagawa ng hakbang para protektahan ang kanyang sarili, sinunggaban na siya at sinagpang ng aswang sa kanyang leeg. Ilang beses pang kinagat ni Pinunong Primo ang lolo ni Regum hanggang sa nabuwal ito sa lupa. Sarili mo! Huwag mong hahayaang patayin ka rin ng aswang na ito! Lolo Tales! Hindi ito maaari! Magbabayad kang aswang ka! Sige! Halika rito! At saksiyan mo kung paano ko kainin ang atay at puso ng lolo mo! Papatayin kitang demonyo ka! Ikaw ang papatayin ko, bata! Diyan ka nagkakamali dahil kahit na anong gawin mo ay hindi mo ako mapapatay! Tignan natin ang angas mo mamaya kapag nakadapa ka na sa lupa at naghihingalo! Nanginig ang kalamnan ni Regum nang makita niyang winakwak ng aswang ang tiyan ng kanyang lolo, kahit pa naghihingalo pa lamang ito. Nang makita ni Regum na dinukot na ni Pinunong Grimo ang atay ni Lolo Tales, mas lalo siyang nanggalaiti. Bumuelo siya at buong lakas na sinibat ang aswang. Sa kasamaang palad, nagawang masalo ni Pinunong Grimo ang sibat, kaya ibinaling niya kagad ang pansin niya kay Regum. Para sa'yo to! Naging mabilis ang pagsibat ni Pinunong Grimo kay Regum at dahil doon, hindi nakita ng bata ang sibat. Napahiyaw na lang siya ng malakas nang sa hindi niya inaasahan. Tumarak ang sibat na yon sa kanyang binti. Magpasalamat ka at sa binti ka lang tinamaan! Yan ang malaking pagkakamali mo, demonyo ka! Tiniis ni Regum ang hapdi at kirot. Hinugot niya ang sibat na nakatuhog sa kanyang binti at saka humarap sa aswang. Ngayon, ikaw naman! Tingnan natin kung anong magagawa mo! Hindi pinansin ni Regum ang hapdi sa kanyang binti. Umusal siya ng dasal para magkaroon ng sariling enerhiya ang kanyang sibat. Pagkatapos nito, bumuelo siya at buong lakas niyang sinibat ang aswang. Maging siya ay halos hindi makapaniwala dahil habang papalapit ang sibat sa aswang, nakita niyang nagiging marami ito. Subalit, iisa lang ang hindi nagliliwanag. Iilag pa sana ang aswang doon, subalit hindi niya na nagawa. Nabuwal siya sa lupa at napuno ng sugat ang kanyang katawan. Hindi na rin niya nagawa pa ang makagalaw dahil sa mga sibat. Hayop ka talagang bata ka! Anong ginawa mo sa akin? Yun ba? Sinibat lang naman kita ng pinagsamang sibat ni Longhino at ng sibat ni Arkanghel Miguel. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo! Kapag nakawala ako rito, papatayin kita! Hindi ka na makakawala dyan, Hunghang. Makakaganti na rin ako sa'yo dahil sa pagpatay mo kay Lolo. Nang mga panahong yun, nakita niya ang itak ng kanyang lolo, kaya dinampot niya ito noon din. Paika-ika siyang napatakbo para lapitan ang aswang. Hindi niya ininda ang kirot sa kanyang binti dahil ang tanging nasa isip niya ng mga sandaling yun ay ang makapaghiganti kay Pinunong Grimo. Teka, anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ko! Oo, at sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa! Nang matapos siyang magwika, inambahan niyang tatagain ang aswang. Pilit namang nagpumiglas ang pinuno ng mga aswang. Subalit, bago pa man siya makawala, tinaga na siya sa leeg ni Regum hanggang sa tuluyang mapugot ang ulo nito. Yan ang nararapat sa mga kagaya mong demonyo ka. Hindi dapat kayo binubuhay sa mundong to.
Dahil ang hatid nyo dito ay perwisyo at takot sa mga taong nais ng mabuhay ng payapa. Upang makasiguro si Regong na hindi na nga talaga mabubuhay pa ang aswang, kinuha niya ang kanyang sibat at itinarak ito sa mismong puso ng aswang. Naghintay pa siya ng ilang sandali bago niya ibaling ang kanyang pansin sa kanyang lolo Tales. Patawad. Patawad po, Lolo, kung hindi ko po kayo nailigtas. Patawad po kung hinayaan ko kayong mamatay. Tumulo na lamang ang luha ng bata habang pinagmamasdan niya ang bangkay ng kanyang lolo. Hindi niya lubos maisip na hahantong sa ganoon ang kanilang kapalaran. Hindi niya alam kung paano ang magpatuloy sa buhay dahil wala na ang taong naging sandigan niya sa lahat ng pagkakataon. Para kahit paano'y maging payapa pa rin ang kaluluwa ng kanyang lolo, inilibing na lamang ito sa bahagi kung saan ito namatay. Ang katawan naman ng aswang ay hinayaan niya nang sa gayon ay kainin na lang yun ng mga ligaw na ibon at hayop na magagawi roon. Nang matapos niya nang gawin yon, nagpasya na siyang maglakad pauwi. Hindi ko man alam kung paano ako magsisimula uli. Darating din ang araw na matatanggap ko po ang inyong pagkamatay, Lolo Tales. Pag-aaralan ko po ang lahat ng mga libreta mo at magiging magaling akong manggagamot. Ikaw ang aking inspirasyon, Lolo Tales. Pagka-uwi ni Regong, hinalungkat niya ang mga gamit ng kanyang yumaong lolo. Kinuha niya ang mga libreta ng kanyang lolo at inumpisahang kabisahin ang mga nakasulat doon. Kahit pa na walang alalay at gabay ng kanyang lolo, sinikap ni Regong na maging isang magaling na manggagamot. Sa paglaon, naging isa siyang albularyo at kagaya ng kanyang lolo Tales, nagawa na niyang tumulong sa kanyang kapwa. Nakapaglakbay na rin siya sa iba't ibang lugar para magmisyon sa kanyang panggagamot. Alam kong masaya ka na, Lolo, kung nasan ka man ngayon. Ngayon may kakayahan na akong maibigay sa iyo nararapat na libing. Huhukayin ko ang bangkay mo at ililipat sa mas disenteng libingan. Patawarin mo ko, Lolo Tales. Patawad kung wala ko nagawa dati. Pagkatapos magdasal ni Regong, nagpasya siyang matulog. Maaga pa kasi siyang aalis kinabukasan para hukayin ang bangkay ng kanyang lolo Tales na kanyang nailibing sa lugar na bahagi ng kuta ng mga aswang. Kampante siyang walang masamang mangyayari sa kanya roon dahil may mga pangontra siya at alam niyang kaya niyang labanan ang mga aswang kung sakaling meron man. Kinabukasan, nang magising siya, umalis siya kagad na dala ang pala at sako na paglalagyan niya ng kalansay ng kanyang lolo. Nang naroroon na siya, hinukay niya ang pinaglibingan at nagulat siya nang hindi man lang nabulok ang bangkay ng kanyang lolo Tales kahit na matagal ng panahon ang lumipas. Dahil dito, dinala niya sa simbahan ang labi ng lolo niya at pinabindisyonan. Pagkatapos nito, inilibing niya ito sa sementeryo kasama ang iba pa nilang mga kamag-anak. Pagkatapos nun, muling nagpatuloy sa buhay si Regong at ipinagpatuloy niya rin ang panggagamot at pagtulong niya sa kanyang mga kababaryo at maging sa mga karatig lugar. Naging bantog ang kanyang pangalan at kinilalang ang pinakamagaling na albularyo ng panahong yun. Palagi naman niyang sinasabi sa mga tao na wag lang sa kanya magpasalamat dahil higit sa lahat, ang dapat pasalamatan at lahat ng papuri ay para sa Panginoon na siyang lumikha sa lahat. Umaasa naman si Regong na wala ng aswang ang aataking muli o manggugulo sa baryo. Ngunit kung sakali man, nakahanda siyang lumaban upang protektahan ang mga tao laban sa mga kampon ng kadiliman.